Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Huwag kang makikinig sa kanya. Iba na siya. Halimaw ng daddy mo. Please, pakawalan mo na ako. Narito ng ating mga karagdagan na abangan bukas sa abot kamay na pangarap. Dito nga na ibinalik ni Carlos Benitez sa pagkakatali itong si Lynette at pati na rin itong si Harry. At nang iwanan itong si Lynette at Harry, dito naman nakapag-usap itong si Lynette kay Harry na sana raw huwag makinig dito sa kanyang ama dahil hindi na nga ito si Carlos ang dating ama ni Harry na isang halimaw ng araw ito. At nagmamakaawa nga itong si Lynette dito kay Harry na sana raw ay pakawalan na siya at kumbinsihin niya itong si Carlos. Natanggalan na nga siya ng pagkakatali kaya agad na bumaba itong si Harry at pinuntahan itong si Carlos. At dito nagbanta si Carlos Benitez dito kay Harry na kung pakakawalan daw niya itong si Lynette ay tiyak na makukulong daw itong si Carlos pati na rin daw itong si Harry. At nagtataka naman itong si Harry na kung bakit pati siya ay madadamay dito sa kinasangkutan nga ni Carlos bilang kidnapping dito nga kay Lynette. At dito na sinabi ni Carlos kay Harry na kung naniniwala ba daw siya dito kay Lynette at sumagot itong si Harry dito kay Carlos na mas pinapaniwalaan ni Harry itong si Lynette kaysa dito sa kanyang ama. At dito sinabi ni Harry kay Carlos na kung hindi daw niya pakakawalan itong si Tita Lynette ay mapipilitan siyang magsumbong sa mga pulis. At dito naman na hindi nagustuhan ni Carlos ang sinabi ng kanyang anak. Kaya naman nang makatalikod ito, dito kumuha ng isang kawali itong si Carlos at diretsyo na ipinukpok sa ulo dito ni Harry. At bumagsak naman bigla itong si Harry. At dito na nalaman ni Lynette ang ginawa ni Carlos sa kanyang anak na pati ito ay dinamay niya sa krimen na kinakasangkutan nga dito ni Carlos. Sa kabilang banda, dito na ipinaliwanag ni Carlos kay Lynette na hindi nga raw niya ito sinasadya dahil nagbanta daw itong si Harry na kung hindi pa kawalan si Lynette ay isusumbong daw niya ito sa mga pulis. At ayaw na ayaw nga ni Carlos na makulong kaya napilitan siyang saktan ang sarili niyang anak. Kaya sagad sa buto na nga itong kasamaan ni Carlos para pati itong kanyang anak ay idamay niya sa matinding kasakiman na hindi mawala sa kanya itong si Lynette. Samantala, naghihintay pa rin itong sina Annalyn at itong si Regan at itong si Doc Lindo na magkakasignal nga itong cellphone na kung saan ay nahulog nga ito. Dahil ito ang kanilang hinihintay na ma-relocate ang address kung saan nga naroon ang kinaroroonan dito ni Carlos at ni Lynette. Kaya agad na binabantayan nila ni Annalyn at Regan itong tablet na kung saan ay hinihintay nila na magkakasignal itong cellphone dito ni Harry. Subalit paano pa nga nila malalaman na ngayon nga ay nasa critical na sitwasyon itong si Harry dahil sa kagagawan nga dito ni Carlos. At napag-alaman nga ni Harry na totoo nga ang kanyang mga nalaman tungkol sa kanyang ama dahil naalala lahat ni Harry itong kanyang mga nakita at pati na rin itong carpet na kung bakit ipapadry clean nga ito ni Carlos na hating gabi na nga ito. At ayaw na ayaw ibigay ni Carlos ang nasabing carpet dahil di umano paborito daw ito ni Lynette. Yun pala ay may krimen palang nagawa itong si Carlos at dito nga na nalaman niya mula dito kay Lynette at lalo na itong pag-kidnap ni Carlos kay Lynette. At ipinaliwanag naman ni Carlos kay Harry na sobrang mahal nga raw niya itong si Lynette at hindi maintindihan ni Harry dahil kung pagmamahal nga ito ay hindi niya magawang saktan itong si Lynette at pinahirapan pa. Kaya naman nasa peligro itong kalagayan ngayon ni Harry at hindi pa nga natin tukoy kung ito ay napupuruhan nga ba dahil sa ginawa ni Carlos na paghampas sa ulo nito. At nawalan nga agad ng malay itong si Harry at tila nauubusan
naubusan na nga ng oras itong sina Annalyn na mailigtas itong si Lynette. At dito na nga lang na nagdasal ito ng husto na sana hindi pa huli ang lahat, baka raw napapaano na itong kanyang ina na si Lynette. Kaya yan naman ang ating pakatutukan at aabangan bukas dahil mas titindi pa ang mga revelasyon na ating aabangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po aking karagdagan latest update at maraming pong salamat muli sa inyong pananatiling panonood.